Hey guys! So, isang magandang araw sa inyo. So, bali ngayon ay Sunday and aalis tayo kasi parang bibisitahin namin yung bahay na kukunin or paglilipatan. Parang siya, final tour. Close na yung deal pero pa part ng process at dito yung parang final tour. So, kinakailangan nating tingnan. Bali imimit namin yung agent namin sa bahay kasi kasama siya na magtutour. So let's go. Yan. It's already 1:31 ng hapon. So yan. Medyo sunny and cloudy at the same time, pero hindi naman siya umuulan, so carry na. Sumakay lang tayo. Mabusisi dito guys yung pagbili ng bahay. Ang daming process. From tawag dito mula sa paghahanap hanggang sa pagbili, tapos basta sobrang hindi katulad yan sa Pilipinas na it's either ready na or magpapagawa ka dito, kasi mostly meron namang mga available dito na bagong gawa, pero karamihan ng mga bahay dito ay matagal na nagawa, well maintained lang siya, mga siguro 1940, 1950, mga ganun. And sobrang ang daming requirements guys, kasi dito sobrang mamahal ng bahay. Tawag dito pag kinonvert mo sa pera ng Pilipinas, as in million yung aabutin ng halaga. Dito kasi parang house and lot na, tapos basta mahal siya kung mahal ang cost of dito, housing. So kung mayaman ka, kaya mong at mababayaran mo ng cash or ng isang bayaran lang, good for you. Pero mostly dito, kung hindi ka mayaman, ang choice mo or ang option mo is maglo-loan ka sa bangko para para makabili ka ng bahay. And sobrang napakahirap ng application ng loan para sa bahay. Syempre unang-una tinitingnan nila kung yung capability mo sa pagbabayad. So yung income mo and yung lahat ng source of income mo i-check ng bangko, at ika-qualify ka nila kung for example ma-approve ka sa amount ng bahay na kinukuha mo. So doon nila tinitingnan yun. Like for example lang ha, bumibili ka ng bahay na let's say $800,000. So part ng application is i-check ng parang agent sa bangko kung yung income mo is sapat ba para para mabayaran mo yung magiging monthly payment ng loan na kinukuha mo. And daming daming cheche-boreche, kasi bukod sa income mo, for example, yung ibabawas din dun sa income mo yung mga existing loans mo or mga existing debts mo, kung may mga mga existing ka nang binabayaran, ibabawas din yun. So talagang dito, ang mga bangko dito sigurista pagdating sa approval ng housing loan. Nadili nga tong pagkuha ng bahay, kasi dahil nga sa aksidente na nangyari sa akin, parang dapat first week pa dapat ng May yung approval nung loan sa bangko. Tapos first week din ng May dapat namin makukuha yung bagong bahay. Kaso nga lang, dahil sa aksidente ko, di ba hindi ako pumapasok, tapos nagulat na lang ako na tumawag sa akin yung agent ng bangko. Tapos tinanong niya sa akin na Dennis,
hindi ka daw pumapasok ganyan-ganyan. Kasi bini-verify talaga nila sa kumpanya kung ano to, parang active or current employee ka ba kung pumapasok ka. So na-verify ata nila sa ano na naka-medical leave ako. Kung kaya't sabi to sa akin ng agent, unfortunately, ano to, hindi namin ma-approve yung tawag dito, ma-approve yung ma-approve yung kinukuha ngang ano, yung hinihiram na pera sa bangko. Yung sabi kasi nga daw, parang unstable daw yung ano ko ngayon, trabaho ko ngayon. Kung kaya't ano to, tapos nagbigay naman ng ibang options, ganyan-ganyan. So inantay pa na ano, parang aantayin daw nila na mayroon akong nare-receive na pera galing sa gobyerno at gusto nila makita yung proof, ganyan. So kaya na-delay siya ng ano, na-delay siya ng 2 pang linggo. So at least finally, after nung lahat ng hassle na pinagdaanan, tawag dito, finally ngayong ano to, by sa susunod na linggo, i-release na ng ano, ibibigay na ng bangko yung pera na hinihiram namin, at doon na rin doon na rin ibibigay sa amin yung, so siyempre pag nagkabayaran at lahat doon na ibibigay sa amin yung susi nung magiging bagong bahay. So ganun dito kahirap. Kasi tawag ko ba, tawag dito, isa yan dito sa problema sa ano, isa yan dito sa problema sa Amerika. I think all sa lahat, kahit saang state ka pumunta, talagang yung housing problema. Kaya nga ano to, kaya nga pataas yung number ng ano, yung bilang ng mga nawawala ng bahay, at talagang pataas yung bilang ng mga homeless na makikita mo sa kalsada. Dati dito sa Seattle, for example, bihira kang makakita ng homeless. Pero ngayon, sugay, padami na sila ng padami. Kaya dati gusto kong pumupunta ng downtown, pero ngayon hindi na masyado kasi nga daming nagkalat na homeless. Yung mga homeless pa naman, parang alam mo yung parang may mga sira sa ulo, or parang nag-a-addict yung parang yung behavior nila, para mga nag-a-addict. So nakakatakot, especially yung mga kung ano-anong nangyayaring violence dito. So para iwas sa ganung eksena, or para iwas na lang at para mas safe, kung hindi naman kailangan lumabas, hindi na ako lalabas. So ganun. Nakaka-excite kasi ever since talaga gusto kong bahay talaga yung titirahan dito, kasi dun sa condo parang confined. At least pag sa bahay meron kang backyard at meron kang front lawn, tas marami kang magagawa, di ba? Kahit nga sa pagluluto, guys, tawag dito, bihira lang ako magluto dun sa condo, kasi nga pag nagluto ka, kulob na kulob. So mahangamoy ng sobra, sa amoy sa ano. Kung for example nagpiprito ka ng isda, ang buong condo amoy isda na rin. So at least pag bahay, pwede kang magluto sa ano, for example sa labas, mag-aano ka na lang, mag-innovate. So ganun na lang. So ayun, finally mangyayari na siya. And panibagong simula. Yun nga lang ang downside is mapapalayo na ako sa trabaho ko sa ospital. Pero malapit ako dun sa pinagtatrabahoan kong nursing home. So bale lang siya, walking distance lang, mga 10 minuto lang pag maglalakad ako. So parang nabaliktad siya, kasi dito sa condominium pwede mong malapit yung ospital, pwede mong lakarin siguro, pero siguro 20 to 30 minutes. Tapos pag bibiyahe naman papunta dun sa nursing home, inaabot ng 1 oras. So parang halos nabaliktad lang. Siya, and basta perfect yung ipapakita ko sa inyo yung yung bahay. Pero pag pag nakalipat na kami,
Ngayon ano to, mag-film ako ng mga yung bahay na yung pag-check namin ngayon, pero kasi ano yun, walang pangkalaman-laman, so hindi niyo pa masyadong ma-appreciate yung ganda kasi as in empty talaga siya, wala kang makikita kahit na ano. So ganun na, sige, ano ko na, ipifilm ko na rin siya ng empty para mag-compare natin pag nakalipat na kami at meron na siyang mga gamit. So malapit na kami guys sa ano, sa bahay. So ang maganda sa location ng bahay na nakuha namin is ano siya, tahimik, tapos ano to, very private, tapos hindi siya crowded. I mean, parang tawag dito kasi parang ano siya, parang nasa dulo siya ng ano, ng kalye. Hindi siya pinakadulo pero malapit na siya sa dulo. So talagang yung makikita mo lang ng mga tao is ano to, yung mga nakatira din doon. Pero kahit ano siya, kahit tahimik at very private, malapit siya sa ano, malapit siya sa establishments at sa lahat. So ano na to, kaya talagang ano to, sobrang swerte namin na ito yung nakuha namin. So dito, sa una-unahan na tayo, kakanan na tayo, tapos baka nandiyan na rin yung ahente namin, baka nauna na sa amin. So dito, paano tayo? Oh, andito na, Dawn is here. Is she? And there's a car. Oh no, it's not. I thought it's No, not Dawn's yet not here. here. So wala pa yung ahente namin guys. We could walk around. Yeah. So bali dito tayo. So maglakad-lakad, mag-ano tayo, tingin-tingin tayo sa labas habang inaantay natin si Dawn. Dawn yung name ng agent namin. Oops. So ayan. So bali ito guys. So ito yung ano to. Andito na rin siya. So ito yung sa labas. Yung facade sa labas. Tapos bali dito yung ano. Bali dito yung may entrance. Papasok dun sa loob. Ayan. Pumunta tayo dito sa likod. Kasi sarado. Yeah. Kasi sarado pa yung bahay. Painted. Yeah? It's in Well, bad it's shape. not. Is it in bad It's shape? in bad shape. Look at this. Bad Look. shape daw yung ano guys. It's bad shape. Yung ayan. Right there. See the trim? It's But look at our backyard. I'm so excited for our backyard guys. We have a beautiful backyard right here. Ayan. I thought it was bigger in the backyard. No. So see, may space tayo for gardening. Ayan. So, ito yung backyard. Perfect. So cool here. Yeah. Yeah. So see. I love I like those trees. Yeah, I love this Holy one, the shit. trees. So it gives us more privacy right Totally. here. I think Dawn is here. Huh? Dawn is right here. Someone just arrived. She can find us. So I think I can what's this? I think we can use the vacant space for gardening if we don't need to have like a raised
a garden bed. Oh, Like, you know, some areas right here. Sure. Yeah. Yeah. Kasi nga, Oh my God. oh yeah. It's a hawthorn. Yeah, it is. Favorite Holy ano. shit. Super ganda ng tree na to. It's my favorite tree. Yeah. Okay, let's go. Dito sa likod. So, yeah, finally, ano to, maglalagay ako dito ng ano to, ng barbecuehan, tsaka yung pwede ako makaluto sa ano, sa labas. Just in case, for example, yung pritong ano, like mga pritong isda or anything na maamoy. So, yeah, so excited guys. Tingnan natin sa loob kung anong eksena. Wait lang, isa natin dito. Ito yung sa ano lang to, part 2 ng harap guys. Oh. So, may mga kailangan, madami pang actually gagawin. Ayan, harap ng bahay ito. So, ayan. Di ko alam kung gagawin bang garden or what. He's probably looking for us. So, ayan. Oh my God. Go find her. Go find her. I'm filming. So, ayan. Inaantay lang natin si Don. Hi! So guys, ito yung pagpapasok mo. So bali may dalawang living area. Tapos ito yung pinaka-formal na living area. Okay, andito yung fireplace. Tapos may malawak tayo dito yung space. And then, madilim pa. Ayan, isang bathroom. May 3 bedrooms tsaka 2 bathroom. Tapos ito siguro yung, I think this is the master's. Yeah. This is the master's bedroom. Hindi ko na bubuksan yung ilaw guys. Ayan. Master's bedroom. Tapos, andito yung 2 kwarto pa. Ito, isang kwarto ulit. Tapos ito isang kwarto. Tapos dun sa bintana niyan, bali dyan yung harap. Ayan. Tapos, andito guys yung, ito dining area yan. Dito, dining area. Tapos ito yung kitchen guys. Okay. Then, another living area dito. Tapos the door, this is going out sa backyard. So tingnan nyo, sobrang madumi nga yung mga walls. So kinakailangan talagang linisan at pinturahan ng bago. So ayun, quick lang. Kasi wala pa namang kagamit-gamit guys. Pag nakalipat na, so mapapaganda natin to ng maayos. And i-house tour ko kayo ulit pag nakalipat na tayo. Okay. Wow, ang laki ng garage pala dito. Ayan. Garage area. No, I don't think we're gonna see you again. So, andito na rin yung parang washer and dryer. Ayan. Tapos, so, ito yung neighborhood dito guys. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina. So ayan, see, wala kang ito yung street namin. Diba super cool, sobrang quiet, so very very private. So that's a good thing about this. Plus, talagang parang iba yung feel. Alam mo, malalaman mo pag gusto mo isang bahay kasi
talagang unang tingin ko pa lang dito nung binisita namin to, naramdaman ko na talaga na gusto ko talaga to. So, super excited.